Nako, trinaydor ho nitong si Erwin Tulfo, itong si Kiko Pangilinan na Tricia Hontiveros. Ceasefire na daw ho. Kaugnay doon sa pagkampi nila, doon sa mga banat nitong si Jay Tariela. Yan ang sinasabi natin. Lumabas na naman ho ang pagiging traidor nitong si Erwin Tulfo. Wala namang problema, magsama-sama kayo. Magsama-sama kayo, lahat ng ambisyoso, lahat ng gustong maging presidente sa 2028. Lahat ng gustong maging vice president. Nandyan na si Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Rafi Tulfo, magsama-sama kayo. Ika nga, maglundagan kayo dyan sa naratibo ng nitong si Jay Tariela o dyan sa issue ng West Philippine Sea. At dito rin ho pala sa video na to, nako, pag-usapan ho natin ang naging interview nitong si Prof. Ana Malindugoy. Kaugnay pa rin ho sa mga kabalbalan ng mga ibang senador sa issue ng West Philippine Sea. Kung bago lang mo sa PH Update, isang like, isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rerekta ho tayo dito kay Eric Sylvester. Ito, Erwin Tulfo, nanawagan sa mga kapwa senador na maghinay-hinay sa personal na atake laban sa mga Chinese official. Palakpakan! Ano nangyari dyan? Ano nangyari na yung dun sa banat mong get the F out of the Philippines? Ano na nangyari, Adre? Pambihira, oo. Dong pagkakuha mo ng Committee on Foreign Relations, biglang nag-iba yung tono mo. Di ba yan naman ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta? Di ba yan naman sinasabi ng mga eksperto diyan sa geopolitics? Eksperto sa foreign relations. Yan ang sinasabi nila, di ba? Maghinay-hinay tayo dahil hindi tayo nagbebenepisyo sa mga kabalbalan nitong si Tariela. Di ba sinasabi nila? Yan ang pagiging siga-sigaan natin. Paano na lang pag pinatulan tayo? Isang ganito lang tayo sa Pangasinan. Ganun lang. Anong magagawa niya si Kiko Pangilinan? Anong magagawa ni Risa Hontiveros? Baka mauna pa ho silang umalis sa Pilipinas pag nagkataon. Yan ang ating sigurado dyan. Ito, kakausapin ko si Senator Hontiveros, Pangilinan. Kasi ang statement nila, minsan personal na. Nako. Kakausapin kayo nitong si Foreign Relations Chairperson Eric Sylvester. Meron pa bang mas personal doon sa get the F? Diba? Meron pa bang mas personal doon? Pambihira, ito talaga mga tulpo na to. Yan ang nga ba sinasabi natin? Ano nangyari? Meron ka bang nakausap na hindi ginagamit sa pamumulitika yung issue ng West Philippine Sea? Eto, before and after, muna tayo bago tayo magpunta dyan sa balita na yan na galing sa tawag dito, sa GMA. Ito muna tayo. Ito ha. Ito. Game. Well, let me say this then, Mr. President. Oh. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Yeah. Get the out. Oh. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Malinaw Meron pa bang mas personal doon, Eric Sylvester? Langya talaga tong mama na to. Inuunggoy niya siyang bayan ng Pilipino. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Ayan. Siguro we can just ceasefire muna, di ba? Urur. Ano ceasefire? Pagkatapos mo mag-angas-angasan, pinapalayas mo, bigla ngayon ceasefire na. Ano kasi Raulo? Yan ang problema. Pagka inuuna yung yabang, inuuna yung kahambugan, doon sa datos o kung ano magiging implikasyon ng kanilang mga kayabangan. Bigla ngayon, ceasefire na? Pambira. While ongoing negotiations, dialogue dyan po sa Ang tagal na lalo na po negotiation. tinatapos. Oy, Eric ang tagal na negotiation ng bansang Pilipinas at China dyan sa mga usapin na yan. Ang tagal na niyan. Yung code of conduct.
Dati po ayaw po ng China yan. No, we don't like any conduct or whatever, arbitral ruling. Pero ngayon Gusto nila. Nung ang nandiyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinag-uusapan na yung yung mga ilalatag na mapagkakasunduan diyan sa mga issue ng West Philippines. Panahon lang ni Marcos, pinainit nyo. Tapos ngayon, magkakaroon na tayo ng panibagong usapin. Ang tagal na. Hininto lang noong nagpakaaso itong si Marcos Jr. sa bansang Amerika. Mantangin mo magde-deploy ng kung ano-anong kagamitan sa dito ang Amerika. Magdadagdag ng mga bagong base militar dito ang Amerika. Alam naman natin, nakalaban nila ang China. Ibig sabihin ba, paborable sa ating national interest ang ginagawa ng administrasyon na to at ikakalugod ng bansang China. Ano natin yung karapatan natin kung gusto natin gawin yun. Ang tanong, magbibenepisyo pa tayo doon? Hindi. Imbis na de-escalate ang problema, lalong nag-e-escalate. Gamantakin mo, Senador, pinapalayas. Siguro binatukan ni Marcos Jr. Hindi ka nga dito. Hindi pala niya kayang batukan, no? May diverticulitis. they soften according to the Secretary ng DFA na they're more amenable now to the Code of Conduct. So Dahil pinapalayas mo na. Kaya amenable na sila. Walang pa ka na si Erich. Si Erich lang pala tagapagligtas ng sambayan ng Pilipino. Isan po ng 4 nations, Malaysia, Brunei, Vietnam, Philippines, na matapos po ang Code of Conduct. Mukhang nakita naman daw ng China government yung Code of Conduct, mukhang okay sila doon. So, medyo slowly, mukhang tanggap nila para mais din yung tension. We can talk about the hours is West Philippine Sea, pero ito na siguro yung atake na yung ang pangit ng mukha mong ganito. So parang doon nasaktan sila na parang binastos yung pangkulan namin. Akala ko bang kakampi mo si Jay Tariela? Pambira, ito, rekta ho tayo sa report ng GMA News. Mali-mali talaga tong mga tulpo na to. Para mga siraulo no? Babanat sila tapos babawi. Ano ba talaga? Yan ang problema. Diba? Pagka yung mga politiko, nandyan lang sila para sa pang sariling interest nila. Ngayon magpapapogi siya. Ngayon bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations, papakita niya, Amy Marcos, ganito hawakan niya ang ang committee na yan. Kaya ngayon medyo nagbibehave siya. Gusto mo lang palang Committee on Foreign Relations para manahimik ang langya ka. Ceasefire sa kanilang tila world war ng Chinese Embassy ang panawagan ngayon ni Senador Erwin Tulfo. Sinabi niya yan ngayong siya na ang bagong chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Nakatutok si JP Soriano. Sa kasagsagan ng sagutan ng mga opisyal ng Pilipinas at mga taga-Chinese Embassy, ito ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo. Yan. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas! Ngayong nakaupo na siya bilang bagong chairman ng Committee on Foreign Affairs ng Senado, paghihinay-hinay sa pagsasalita na ang panawagan ni Tulfo. We can just Wala nang layas. Wala nang layas. Anak ng tao ko. Nung una layas. Ngayon, pambihira. Ceasefire muna, di ba? While ongoing negotiations, dialogue dyan po sa kwan. Lalo na po tinatapos yung Code of Conduct. Ang Code of Conduct sa South China Sea ang matagal nang isinusulong ng Pilipinas para magkaroon ng panuntunan kung paano resolbahin ang mga maritime disputes, paano maiiwasan ang di pagkakaunawaan, at ano ang dapat ikilos ng bawat bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Nakapanayam ng media si Tulfo matapos niya makipagpulong kanina kay Department of Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. To my understanding, base sa explanation ni Secretary ng DFA na dahil doon sa rhetoric ng parehong grupo, ang kabilang grupo, yung banatan, mukhang natigil, natenga yung pag-aayos ng Code of Conduct. Ang target natin, hopefully in 10 months, matatapos yan. Sabi ni Tulfo, bukas sila sa pakikipagdialogo sa Chinese Embassy at sinabi naman daw ni Secretary Lazaro na payag din si Chinese Ambassador Qin Quan na makipag-usap. Schedule pa po ng kuan. And sabi ko naman, open naman ako. The Secretary said, are you open? I said, I'm open. Hinihinga namin ng pahayag si Lazaro.
kamakailan lang isinulong sa Senado ang isang resolusyon na kumukondena sa Chinese Embassy dahil sa lantaran nitong pahayag sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi ni Tulfo, hindi na raw pwedeng bawiin ang resolusyong ito at karapatan daw ng Senado ang pagsulong ng mga ganitong resolusyon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok. Ayun o, kitang-kita nyo mga kababayan, nagbago ang tono nitong si Eric Silvester, palibhasa, di ba? Palibhasa, ano ho yan, ika nga siguro meron na nagpaliwanag sa kanya kung ano nga ba yung posibleng mangyari kung sakaling ipagpapatuloy nila yung mga kabarambaduhan nila dyan sa Senado. Mga napakabarambado Diba? Akala mo kung sino talagang mga merong bitaw, wala naman ho pala. Pag ano lang pala, ang habol lang pala talaga niya ay maging chairperson ng foreign relation dyan sa Senado. Dito na ho tayo kay Prof. Ana Malindog. Siya ho ito sa mga pinakikinggan natin. Palakpakan ho muna natin itong si Prof. Isa sa mga idolo yan, magaling mag-analisa yan. Lalo na sa geopolitics. Nako, mahusay ho yan para si Ma'am Sasurgando Saso. Siyempre, kung pinopromote natin yan si Prof. Ana Malindugoy, di natin pwedeng kalimutan ang DZAR 1026 News. Kung gusto nyo makapanood ng mga talagang napapanahong mga balita at ika nga walang kabayas-bayas, mag-subscribe ho kayo dyan sa DZAR 1026 News. Ito na, umpisa na ho natin itong mga kababayan. Okay. Po sa 40 po ninyo patungkol sa usaping geopolitical, lalo na itong mga debate sa pagitan ni Senador Kiko, ni Congressman Marcoleta, ng isa pa si Senate President Tito Soto. Pero bago muna yun, Prof, kasi nababanggit nila yung patungkol itong side na tumutulig sa sa ginawa ng Chinese Embassy. Lagi nilang sinasabi, ano ba yung mga naging desisyon doon sa arbitral ruling, no? Kasi actually natatopic na natin ito, yung kaibahan ng sovereignty, sa sovereign rights, ano ba yung EEZ na yan? Kasi may sinasabi din na punto at marami ding mga resibong sinasabi si Senador Marcoleta, meron ba tayong coordinates? Tayo lang kasi yung nakakakilala na yung West Philippine Sea, pero sa buong mundo hindi naman West Philippine Sea yung pangalan dyan sa West Philippine Sea natin ngayon. Pero bago muna yan po, Prof, ano ba ang naging desisyon? Balikan lang natin, no, at maipaintindi natin sa ating mga kababayan, kasi ito yung naging desisyon at saan talaga tatayo ang Pilipinas ukol dito, kahit mabigyan nyo kami po ng background po dyan, Prof. Oo, importante itong issue na to kasi nagiging itong arbitral ruling ay nagiging napopoliticize when in fact dapat hindi, kasi dapat ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga politicians, should really read the arbitral ruling properly and understand it deeply. At saka actually sa akin, before anything else, ang dapat talagang mag-articulate nito ay ang Department of Foreign Affairs. And even the Department of Foreign Affairs, I think the diplomats that we have, and also yung mga staff dyan, especially yung leadership nila, they should also study on the arbitral ruling and honestly see what it is really all about. Kasi ang hirap na ang dami nagsasalita pero ang DFA actually is tahimik. So nawawala sa kanila ang microphone. Kasi ang nangyayari ngayon ng ating mga bida-bida ng mga politicians tulad ni Kiko and et al. And even Hontiveros, bida-bida sila, nasa kanila yung microphone. Yung mga ginagawa nila is not really informing the public. It's actually making things more confusing for the public. Dapat ang mag-explain talaga nito is the Department of Foreign Affairs. Kasi sa kanila to bola nila to. So any case, when you talk about the arbitral ruling, kasi para hindi ako magkamali, nagsulat ako nito at nilagay ko yan sa aking Facebook post. At the same time, kahit noon pa man, marami na akong articles na nasulat tungkol dito. Pero just to clarify sa ating mga kababayan, pero ang hirap nito, Admar and Almar, kasi hindi ito yung issue na madaling ma-digest ng ating mga kababayan, yung ordinaryo nating mga kababayan. Pero I'll try to make it more understandable sa ating mga kababayan. Una,
yung mga misconception na may kinalaman dito. First, itong desisyon, yung arbitral ruling na tinatawag, hindi ito UN decision. That's one thing. When you talk about UN, it means the United Nations. No, hindi siya. Kasi hindi naman ito dumaan sa UN body or sanction ng UN as a whole. So, mali yung sinasabi na, at saka nagkakaroon ng misconception na UN backed daw. No, it's not. Because it is, yung tribunal is an ad hoc, hindi, parang create mong body, ad hoc siya. Hindi siya talaga, paano ko ba i-explain yung ad hoc? Na itong ad hoc na tribunal, create siya based on what you call Annex 7 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS, kung saan ang claim na sinasabi ng Pilipinas is actually based on UNCLOS. Yun. Kasi yung claim natin is not sovereignty. It's actually, hindi siya soberanya. Ang claim natin is within UNCLOS na sinasabi ng exclusive economic zone or may tinatawag kang sovereign rights. At in-explain na natin na ang sovereign rights and sovereignty are not the same. Pag sinabi mo soberanya, pag-aari mo. Basic na definition yun. Prof, Pag sinabi mo sovereign rights, mayroon kang... Maputo lang kita, Prof, kasi yung pinakaunang question talaga is, ano ba, actually nabanggit mo ito kanina, no? Balikan lang natin. Ano ba yung hiniling natin doon sa tribunal? Maganda. Ano yung hiniling ng Pilipinas sa tribunal? Yung sovereignty ba? Maganda. Sovereignty rights? Ano naman ang kaibahan nitong sovereignty tsaka yung sovereign rights? Prof. Yeah, magaling ka, Admar. Magandang tanong before mag-proceed kasi yung case natin, the case proceeded precisely because the Philippines, the Philippines carefully frame its submission. Yung submission, ito na yung nag-file tayo doon ng case na to cover only maritime entitlements and the body of waters. Not sovereignty. So, ibig sabihin, ang sinubmit natin, ang gusto lang natin na maayos at ma-clarify is yung tinatawag mong maritime entitlements of the body of water. Kasi body of water yung South China Sea, di ba? Pero hindi yung sovereignty issue. Kasi, in the very first place din, ang UN, ang UNCLOS, ay hindi siya yung international instrument na makakapag-settle ng issue ng territorial sovereignty. Na kung saan ang Vietnam at saka yung China, examples, ang claim nila dyan, sovereignty o territorial sovereignty. Sa atin, nung final mo yung arbitral ruling, ang gusto natin is maritime entitlements and the body of that body of water, not sovereignty over land features such as the Spratly Islands and the Scarborough Shoal. Nandun yun sa arbitral ruling. Tapos, ang sabi naman ng arbitral malinaw din. The arbitral explained that it can only address the submission without touching on the issue of sovereignty. So, ma-address nila yung gusto natin pero hindi nila kayang i-touch yung sovereignty issue. And then, hindi rin naman yun hiniling ng nung nag-submit tayo yung arbitral ruling, hindi natin hiningi yun nung nag-submit tayo ng ating submission. So, yun ang malinaw doon. So, ibig sabihin, from the very onset, just to clarify, hindi tayo nag-submit doon sa arbitral tribunal na yun para sabihin na mag-rule ka on sovereignty. Walang ganon. Ang sinasabi lang is entitlements. Yun ang malinaw maritime entitlements. So, dapat malinaw yan at ma-explain na sa ating mga kababayan kasi ang nangyayari, ginagamit ng mga politiko na ang arbitral ruling is a ruling on sovereignty, which is wrong. Precisely because malinaw ang submission natin kung anong hiniling natin. And on the other hand, malinaw din na ang basis ng ating claim is actually UNCLOS. And again, UNCLOS is not the instrument that you use when you settle sovereignty dispute or territorial sovereignty dispute. Kailangan mong mag-file ng claim or ng case sa ICJ, International Court of Justice, if you want to adjudicate. Bago ang lahat, palakpakan muna natin itong si Prof. Ana Malindugoy. Napakahusay, papatawag ako ng Senate hearing. Iimbitahan ko itong si Prof. Ana Malindugoy para nga kastiguhin yung mga siraulong senador. Hindi nila naiintindihan yung kanilang mga sinasabi at ang kanilang pinaglalaban dyan sa West Philippines. Atin to sila ng atin to. Hindi naman nila malaman kung ano yung atin to. Hindi nila maintindihan yung arbitral ruling. Ito, pinapaliwanag na itong si Prof. Ana Malindugoy. Yung territorial sovereign dispute. However,
pagdating dyan sa usapin na yan, kailangan mag-agree ang dalawang party. So, like for example, mag-file ka, sasabihin mo kay China, magpa-file ako China. China will say, yes, okay, mag-file ka, mag-file din ako ng counter. Kung mag-agree ang China. Pero pag hindi nag-agree ang China, walang mangyayari dyan sa pagpunta mo sa ICJ. Kaya nga sinasabi na kapag mga ganitong usapin na very complex, very sensitive, limot masyado, hindi ganun kadali, ang kailangan gawin is ang the best way forward para maprotektahan natin ang claim at ang interest natin at ang ating relasyon with the claimant states like China, Vietnam, Brunei, Malaysia is to go for diplomacy. Yun yung tinatawag mong diplomacy, and that means that means negotiation. Now, kung hindi ka makikipag-ganon, ang resulta niyan, isa lang the other way of resolving it, kung yan ang is you go to conflict and you go to war, which, my God, the Philippines will not be able to do it, and we will not be at par with China when you talk about military, because our military is not as strong as China. My God, China is number one already, I think, in the military capability, even against the United States. So, hindi natin kaya yun. Kaya nga, mga tulad ko, mga tulad ng iba, tulad ni na SAS, tulad ni na ang dami pa dyan na ating mga kababayan, tulad ni na Sir Bobby Tiglao, we're advocating for diplomacy kasi that is the path that is actually good for us as a country na we can articulate our claim against China and the rest of Southeast Asian claimant states na hindi natin kailangan mag-away. Kasi ang nagpapagulo lang talaga is yung misinformation and disinformation na kinakalat ng ating mga politiko na gusto lang nila ng applause pero sinisira nila first and foremost ang bilateral relation natin with China. On the other hand, these are misconception and disinformation. Hindi siya empowering as far as the Philippines is concerned at hindi rin siya empowering when you talk about educating the public about the issue na mahirap na maintindihan kasi masyadong komplikado tapos mayroon ka pang disinformation ang gagaling sa ating mga politiko. So, this makes things difficult for the Philippines, especially when you talk about regional standing, international standing, kasi nagiging katawa-tawa tayo. Kasi imagine mo, Admar, tayo mismo ang nagsabi na no, we are not actually asking for ruling on the sovereignty dun sa ating submission sa tribunal. Ang sinasabi lang natin, what we are asking is maritime entitlements and the body of water. So, ang tribunal din, sinabi na hindi ko kayang i-adjudicate yung sovereignty issue. Malinaw yun. At saka, if you really look at the arbitral ruling, in particular with China's claim, ito yung sinabi niya, just to make it sure na tama ang pagkakabasa ko. Ito sabi dito, in particular, the tribunal emphasizes that nothing in this award, which is the arbitral award, 2016, should be understood to comment in any way on China's historic claim to the island of the South China Sea. Nor does the tribunal decision that a claim of historic rights to living and non-living resources is not compatible with the convention limit China's ability to claim maritime zone in accordance with the convention on the basis of such island. Take note, one more important thing that we need to take note dun sa tribunal's decision. Ang ginagamit dito, hindi nga West Philippine Sea. Very obvious, it's being used South China Sea. Precisely, there is no such thing as West Philippine Sea as far as the international community is concerned and as far as the tribunal is concerned and even the arbitral ruling. However, with the West Philippine Sea, sa domestic level nga, ang sinasabi ko to be very objective about this, may executive order ka na nilabas before si Pinoy at saka mayroon ka mga batas na nilabas at pinas ng Congress na kung saan supporting the word or the term WPS. So kung ang pag-uusapan mo is domestic, I think within the domestic level, within our own territory, okay yung WPS, you can use it. And people understand. But if you go out of our own territory, I don't think other people recognize it. Really. So that is the issue na dapat kapag ang ating mga politiko nag-i-explain, inaayos nila. Kasi lalo lang gumugulo yung utak ng mga Pilipino and they're using it to push some kind of nationalistic sentiment against China when in fact, hindi naman kailangan dapat maging ganon. Imagine mo, mayroon pang book na nilabas on WPS na ito daw ganyan, hindi nga maintindihan ng mga politiko at kahit siguro ng DFA kung ano talaga yung WPS na term na yan eh. So ngayon, may mga book nilabas. Why? What is the purpose of that? To hate the Chinese?
My God, that is not how education should be, extended to our young minds and especially the kids. Hindi ganun. Mahirap na intindihin yung mga issue ng isang dalubhasa na how much more sa mga bata na yung isip bata pa, alam mo yun, mga kids, imagine mo. So may mga ganun na kailangan linawin. So ang problema, ang media din, hindi tumutulong except of course SMNI kasi kayo talaga tinatry nyo talagang ilabas yung katotohanan at ang totoo at maglinaw ng issue na very critical. Pero karamihan ng ating mainstream media, hindi rin sila tinutulungan tayo at saka ng ating mga Pilipino na magkaroon ng really informed and deeper understanding on this very critical issue para hindi maglabo-labo at hindi rin ma-compromise ang ating bilateral relations with China, which is very important, especially when you talk about trade and economics. So yun, Admar. So mabuti Opo. na lang at iyong tinanong. Opo. Oo. Dito So, po sa yung naging desisyon, no, para at least medyo mas masimplehan natin. Yung kasi nakapaloob sa ito, Admar. sa UNCLOS, hindi pinag-usapan yung soberanya. Nananatili siyang disputed, no? Kumbaga Yes, wala rin silang sinabi na sa China, wala rin silang sinabi na sa Pilipinas at nananatiling disputed 'yan maliban na lang kung reresolbahin ito ng dalawang bansa sa pamamagitan ng isang giyera, no? Malalaman kung sino talaga ang kanino talaga 'yan. Which is malabo namang talagang mangyari at kung magkakagera tayo para lang dyan, malabong manalo tayo. Hindi siya worth it. Opo. I mean, di ba? I mean, ikaw, Admar, magkikipaggera ka ba over rocks? Kasi even the Scarborough Shoal was, ang sabi ng tribunal, Bato. it's a rock. So, Hindi magkikipaggera isla. ka ba? Bato? Oo, di Opo. ba? Ikaw ba? Pilipino ka, magkikipaggera ka on that? Ay, naku po, dito nga sa Pilipinas natin, marami pang mga dapat ngang pagtuunan ng pansin, hindi po ba? Pero Prof, ano ba ang sinasabi? Ano yung nasa batas sa UNCLOS na pumabor sa atin sa simpleng termino, yung sinasabing sovereign rights, hanggang saan lang yung pwede nating gamitin diyan sa bahagi na yan, sa South China Sea, sa West Philippine Sea, hanggang ano lang yung pwede nating gawin diyan? Kasi parang sinagot din dyan yung sa traditional fishing rights at ino-observe at hindi lang Pilipinas yung parang kinikilala ng tribunal na mabigyan ng karapatan na makapagpangisda dyan, no? So maliban dun sa pangingisda, which possible babanggitin mo yan, ano pa ang pwede nating gawin dyan sa napanalunan natin o yung sinasabi po ng tribunal na yan dyan sa lugar na yan? Okay. Para mas maintindihan natin mga kababayan, ano ba ang talagang, kumbaga, what we want? Ano yung napanulunan? Kung may napanalunan man. Kasi ang hirap pag sabing napanalunan mo kung ang sinabi lang ng tribunal is clarificatory. Diba? At saka, one thing that you have to remember, walang implementing body or implementing force or yung, alam mo, yung whatever it is, na ang UNCLOS kasi, wala siyang implementing force. So, hindi mo ma-implement even yung sinasabing quote-unquote na napalalunan natin sa arbitral ruling. So, on the other hand, it's not a backup by the UN system. So, paano nila i-implement yan? So, yan. Pero just to clarify, and also, para hindi ako magkamali kasi kailangan itong mag-precise. Ang sinabi lang ng 2016, Arbitral Tribunal did not rule again on territorial sovereignty. It did not determine ownership of any land features such as Spratly or Scarborough Shoal claimed by the Philippines, China, Vietnam, or Malaysia. Imagine mo, ilang claimant states yan. Likewise, it did not draw or delimit maritime boundaries between states. Instead, the ruling focused exclusively on maritime entitlements under UNCLOS. It clarified the status of a specific maritime feature kung island siya, rocks, or reef, okay? Under corresponding entitlements, whether they generate 200 nautical miles EEZ, yun na nga sinasabi natin, exclusive economic zone natin yan, and then 200 nautical miles
territorial sea, territorial sea or none at all. So, sa atin kasi, ang importante ng arbitral ruling, clarify niya na, okay, 12 nautical miles from the shore, ito yung territorial sea nyo, ang 200 nautical miles, yan ang exclusive economic zone nyo. So, yan ang malinaw doon. So, ano ang importansya ng exclusive economic zone? Ang importansya kasi doon, ibig sabihin, you have sovereign rights to explore and exploit meaning possible use of the resources underneath the sea, below. Kasi pag tinawag mong up sa above, this is international waters na siya. Kaya nga, nagkakaroon tayo din ng problema kapag minsan may mga ships like China na pumapasok sa so-called nating exclusive economic zone. It's okay. Even in UNCLOS, it's there. Kasi nga, international waters. However, even doon sa ruling and even sa UNCLOS, nagsasabi siya, okay, you can exploit resources in consultation with the coastal states, especially with the claimant states. Kaya hindi rin pwedeng sabihin na absolute kaagad yung tinatawag mong exclusive economic zone. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga minsan, kailangan itong intindihan mabuti kasi pag hindi ito maintindihan, nagkakaroon ng confusion dito. At saka ano pa ang importante na sinabi ng ng exclusive ng tribunal, ng 2016 tribunal, ni rule out niya na ang 9-dash line ng China, which is the historic rights of China, is not valid. However, one thing that you have to remember on the China side, ang claim nga nila territorial sovereignty. So which is very different from our claim na based on UNCLOS. So, ang adjudication ng territorial sovereignty claim is not within UNCLOS, in a higher level, which is the ICJ, kung gusto mo mag-file. So, kaya nga, di ba sabi ko, may overlapping claim ka, pero ang reference point ng mga claim ng ibang bansa ay hindi pare-parehas. Kaya ang hirap niyang mahirap, complex nga siya. So, yun nga yung sinasabi ko. Kaya lang, ginagamit nga ng mga politiko itong complexity. Tapos sinabi pa niya na sabi ng arbitral ruling, ang Scarborough Shoal is a rock. You see? Rock. So, ibig sabihin, it would never generate some kind of, therefore, cannot generate an EEZ, so exclusive economic zone. Pero, ang maganda lang dun sa tribunal, which is yun ang dapat nating i-promote at yun ang dapat nating i-capitalize, i-maximize, is yung tinatawag na itong Scarborough Shoal is a traditional fishing rights, it's a fishing ground. Ibig sabihin, fishing ground for all claimant states. And that would include Filipino, Chinese, and Vietnamese, and others. So, yun ang dapat nating gamitin na, China, sabi, please, try to look at this. This is a traditional, as far as UNCLOS is concerned, this is a traditional, fishing area. So, we can also fish. Why don't we have an agreement on this? Why don't you consider this? Yun yung kailangan mo. Kasi ang pinaka-importante naman kasi dyan is yung tinatawag mong livelihood ng ating mga kababayan. And I don't think, to be very frank, that China will not sit down and agree with this. Kasi I think on their side, they also want to settle this issue, but not necessarily on the sovereignty issue, but actually how to come up with an agreement na lahat, like Philippines and China, magkakaroon ng magandang ugnayan at magandang usapan kung paano ma-address mo ang issue ng livelihood. Kasi ang fishing is an issue of livelihood from both sides. So yun yung katingin ko lang sa akin sa analysis ko, inaaral ko to. My PhD dissertation is all about the South China Sea, but I'm looking at the economic side and the trade part of it because the geopolitical is very exploited already. So I'm looking at the economic side. So sa akin, ang pinaka-importante na sagot ko sa tanong mo, Admar, is tignan natin yung fishing side. Kasi dito, malinaw. Ang sinasabi naman ng arbitral, at I think supported by UNCLOS, fishing ground siya ng lahat. So kung lahat, ibig sabihin, as Filipinos, we also have the right to fish in that area. So why not? That is our negotiating point. At yun ang talagang magbe-benefit ang ating mga kababayan na nagfi-fish at ang fishing is their livelihood. So that is one of my point. Na kailangan natin i-assert and at the same time, pero i-assert in a diplomatic, peaceful way. Hindi yung makikipag-gitgitan tayo na maliit naman tayo at wala tayong, hindi natin kaya. My gosh. Hindi natin kaya. Sorry Oo, hindi natin kaya yan. So, yun yung, at saka marami pa naman, di ba? Kaya nga, di ba, nung panahon ni President Duterte, Admar, may isa ata silang MOU na may kinalaman dyan sa
paano ang ating mga kababayan magkakaroon ng chances to fish in that area in the Scarborough Shoal. Pero right now kasi, Admar, to be very honest din sa'yo, at sa ating mga kababayan, dahil nga sa bakbakan ng dalawang bansa, exchange of words na maaanghang, ang posisyon ng China is hardening and hardening. So pag sinabi mong hardening and hardening, ibig sabihin, pinapatrol nila talaga yung Scarborough Shoal. And on the other hand, they also have an upper hand kasi de facto wise, they control the area. And when you say they control the area, they have their Coast Guard, they have their Navy, and I don't think the Philippines, even with the United States presence, will be able to win over kung sino ang kukontrol, kung makukuha mo yung control dyan. I don't think so. That is one thing that I can tell you. So, right now, ang maganda talaga dito is makipag-negotiate tayo. Huwag na tayo ng mga bida-bida. Kasi to be very honest, given the economy ng Pilipinas na collapsing, hindi natin kaya. Kailangan natin maging wise kung ano ang ating pwedeng gamitin na leverage over China. Opo, Prof, kasama ba doon sa karapatan natin na i-exploit yung magkaroon tayo ng oil exploration? Well, it depends on the disputed area. Kung ang oil exploration natin is nasa side natin, ang controlled natin, yung occupied territories natin, hindi na kasi sa issue ng South China Sea, malinaw din ang sinasabi ng 2012 I think na may sinasabi na status quo. So, status quo na sinasabi na halimbawa, yung occupied areas natin, occupied na natin yon. So, hindi nila papakialaman yun, let us say ng China and Vietnam, occupied natin. So, kung dyan sa mga occupied area, mayroon kang kailangan mong gawin, like exploration of oil, whatsoever, as long as it's your occupied area, and especially dun sa hindi disputed area, you can actually do that. However, mahirap ngayon ang sitwasyon. Kaya nga sinasabi ko, itong gulo, ito yung mga bakbakan ng salita, it has may effect kasi yan, nag-harden yung position ng kabila. So pag nag-harden sila, like even this oil exploration, pag nakita nila that, this is part of our claim. Kasi may overlapping claim eh. Pag yan part ng claim namin, we will not allow that to happen. So pag sinabi mong allow to happen, wala kang magagawa kasi claim nila yun. They will do something to block that. So ganun ang nangyayari. So kaya nga sabi ko, actually pinahihirapan ng Pilipinas ang sarili natin when in fact kaya naman nating makuha kung anong gusto natin by just talking and negotiating with them, and don't make it wag yung megaphone diplomacy. So yung tanong mo is a yes and no thing. It depends on the situation. It depends also kung ang area na i-exploit mo for oil exploration whatsoever is also being claimed by China. Well, if it's being claimed by China or Vietnam, that would be a very difficult to say na magagawa mo yan freely. Yun yung sasabihin ko rin sa'yo.